Kinabukasan, dumating na ang malaking araw at ang excitement ng mga tao ay nasa pinakamataas na antas habang naghahanda sila para sa pinakahuli at pinakamabrutal na event ng liga, ang survival match. Nag-aalala si Song Kyu-kyu na baka ang kanilang matinding all-night session ay talagang nakaubos ng stamina ni Xu Jingming at sumire sa kanyang peak performance para sa araw na yun. Nang mapansin ni Zai Dongxia ang kanyang matingkad na pulang mukha at tanungin kung siya ay okay, nagpanik si Chu Q at mariing iginiit na siya ay ganap na maayos. Sa pangunahing entablado, kinuha ng masiglang host na si Feng Lei ang mikropono upang opisyal na tanggapin ang umaalingaw na stadium sa grand finale ng liga. Inilahad niya ang napakalaking sukat ng hamon, ipinaliwanag na ang arena ay ang Devil's Cave, isang mabrutal na 400 square kilometer zone na puno ng libu-libong mataas na antas ng mababangis na halimaw. 80 na kalahok ang may eksaktong 10 araw upang mabuhay at manghuli ng marami sa mga nakamamatay na nilalang na ito hanggat maaari upang makakuha ng puntos. Ngunit may malaking kondisyon, ang player versus player combat ay lubos na pinapayagan at ang ma-eliminate ay nangangahulugan ng pagkawala ng kalahati ng iyong pinaghirapang puntos sa kalaban na nagpabagsak sa iyo. Nang marinig ito, napagtanto ng mga manunood na ang mabagsik na pagtataksil at target-adong player hunts ang magiging tunay na highlight ng laban. Habang tumatakbo ang countdown, ang mga high-precision track ang camera ng arena ay agad na nag-lock sa mga star players. Agad na ipinapalabas ang walang laman na scoreboard ni Xu Jingming sa buong stadium. Nakadrop na sa makakapal na kagubatan ng yungib, si Xu Jingming ay halos lumalaway sa pag-iisip ng lahat ng masasarap na beast points. Sabik na magsimula na ang karumal-dumal na labanan. Ipinaalam sa kanya ng kanyang smartwatch na ang lahat ng movement restrictions ay opisyal ng inalis, hudyat ng pagsisimula ng mabrutal na survival match. Hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo si Xu Jingming, dumiretso sa makakapal na kagubatan upang maghanap ng mga masasabang na nilalang at agad na nakita ng kanyang pandama ang isang grupo ng mga agresibong lobo na nagtatago sa malapit. Ang Jungle Wind Wolves ang unang sumalakay, nagpaputok ng matutulis na energy blasts mula sa kanilang mga panga. Ngunit tinawag ni Xu Jingming ang isang hadlang na walang kahirap-hirap na hamarang sa paparating na mga atake. Pagkatapos ay sumugod siya sa hangin, ang kanyang sibat ay kumikislap ng gintong kidlat habang walang kahirap-hirap niyang hinahati ang buong grupo sa isang malinis na pagwawalis. Isang baha ng system notifications ang agad na kumuha ng kanyang screen na nagpapakita ng napakalaking puntos para sa pagpatay sa matataas na antas ng halimaw, na ikinatuwa ni Xu Jingming sa kung gaano kabilis siya makakuha dito. Dahil lubos na naudyukan ng kanyang kasakiman, mabilis siyang pumasok ng mas malalim sa ilang upang ipagpatuloy ang pagpatay. 3 araw ang lumipas, kung saan makikita natin ang kapitan ng Jing University, si Wang Qi, na nagkakampo sa kagubatan. Nang ang kapitan ng Jing University, si Han Shan, ay napadpad sa kanilang clearing, walang pakialam na tinanong ni Wang Qi kung bakit mukhang miserable ang karibal na leader. Inamin ni Han Shan na ang survival match ay lubhang pabor sa combat type players, kaya bilang support type, ang pananatilang buhay ng ganito katagal ay isa ng napakalaking tagumpay. Iminungkahi ni Wang Qi na magsanib puwersa sila simula ngayon. Iminungkahing tipunin muna nila ang kanilang natitirang mga kasamahan bago magtulungan upang permanenteng alisin ang Magic City University. Alam na wala siyang pag-asa ng mag-isa, buong puso na pumayag si Han Shan sa kasunduan, sinelyuhan ang partnership ng matatag na pagkakamay. Naglalakad sa kagubatan, namamangha pa rin si Zhu Taiji na ang kanilang mga dekano ay talagang pinilit ang kanilang dalawang magkaribal na paaralan sa isang hindi pa nagagawang alyansa. Sinabi sa kanya ni Han Shan na wala silang choice dahil si Xu Jingming ay literal na isang freak, nakapag-ipon na ng mahigit 6,000 puntos pagdating pa lamang ng 3 araw. Sinuri ni Zhu Taiji ang live leaderboard sa kanyang communicator at nagulat na si Xu Jingming ay matatag na nakaupo sa unang pwesto, lubhang nalalampasan ang pangalawa. Pansin ni Han Shan na batay sa telemetry ng tracker, ang Thunder Emperor ay hindi man lang kumuha ng 1 segundo para matulog o magpahinga simula nang magsimula ang laban. Nagtataka si Zhu Taiji kung bakit sobrang nagfa-farm si Xu Jingming, ngunit itinuro ng mayabang na si Han Shan na hindi mahalaga kung ilang halimaw ang mapatay ni Jingming. Sa sandaling talunin nila siya, lahat ng puntos na yon ay magsisilbing perpektong stepping stone para sa kanila.
Sa stadium, ang mga tao ay nagwawala dahil sa sobrang bilis ng pag-grind ng Thunder Emperor. Gayunpaman, agad na nagbago ang mood sa galit nang ipakita ng mga screen ang alyansa sa pagitan ng Jing University at Jing University, kung saan pinapuna ng mga manunood ang kanilang kawalan ng martial virtue. Sinamantala ni Xu Ping ang pagkakataon at lumapit kay Vice Principal Lin Shuang upang mayabang na magmungkahi ng taya sa survival match, tiwala na ang kanyang alyansa ay wawalisin ang tagumpay. Hindi man lang kumukurap si Lin Shuang, matapang na itinaas ang taya sa isang SS class at isang S-class na resource para sa tagumpay ng Magic City U, na lubos na nagulat kay Xu Ping. Sa paniniwalang kahit isang halimaw tulad ni Xu Jingming ay hindi kayang mabuhay sa isang dalawahan na pananambang ng paaralan, buong kasakiman na tinanggap ni Xu Ping ang taya, habang si Lin Shuang ay nakatingin sa screen, nagtitiwala sa kanyang star student na makagawa ng panibagong himala. Pagsapit ng ikapitong araw, sa wakas ay napalibutan ng magkasanib na alyansa ang Vice Captain ng Magic City na si Kung Shi, mayabang na inuutusan siyang sumuko dahil lubos siyang nalalamangan sa bilang. Ngunit si Kung Shi ay may labis na pagmamalaki upang sumuko lamang, sinabi sa kanila na lumapit at kunin ang kanyang puntos bago agad na i-trigger ang kanyang beast transformation upang tuluyang mag-berserk. Sa kasamaang palad, ang purong determinasyon ay hindi sapat upang talunin ang napakalaking kalamangan sa bilang, at makalipas ang 3 minuto lamang, ang bugbog na si Kung Shi ay opisyal nang na-eliminate habang ang kanyang emergency safety shield ay na-activate. Tumingin sa live tracker, natuwa si Han Shan na ang kanyang pangatlong pwesto na puntos ay pumalo na sa 10,000, ngunit agad siyang napahiya ng matanto na si Xu Jingming ay nasa ibang antas na may mahigit 20,000 puntos. Nang tanungin ng kanyang kasamahan kung dapat na ba nilang habulin si Xu Jingming ngayon, sinabi sa kanila ni Wang Qi na mag-relax lang dahil sa sandaling mag-update ang daily location map sa 9:00, magiging napakadali na lang ang paghahanap sa kanya. Samantala, napansin ni Xu Jingming na si Kung Shi ay na-eliminate na nag-iiwan lamang sa kanya at kay Gu Wan bilang pag-asa ng Magic City. Binuksan ni Xu Jingming ang kanyang Deep Blue System panel at nagpa siya na gastusin ang kanyang napakalaking naipon na 51,000 ability points upang sa wakas ay makapag-breakthrough sa Tier 4. Isang napakalaking alo ng gintong kidlat ang pumutok sa paligid niya habang kinukumpleto niya ang breakthrough, at napansin niya na ang Tier 4 ay kung saan nagsisimula ang tunay na kapangyarihan dahil ang epektibong range ng kanyang duty at divine lightning ay agad na dumb-oble. Alam ni Xu Jingming na kahit na ang dalawang magkaribal na paaralan ay nagkaisa laban sa kanya, wala silang kahit anong ideya kung anong uri ng halimaw ang kanilang makakatagpo. Di nagtagal, tumama ang oras sa 9:00 at agad na nag-update ang system map, na nagpapakita ng real-time na lokasyon ng bawat natitirang kalahok. Sinuri ang kanyang tracker, masayang inihayag ni Zhu Taiji na nakita nila ang Thunder Emperor na 8 kilometro lamang ang layo. Tinanong kung dapat ba nilang simulan agad ang kanilang pananambang, ngunit nagpasya si Wang Qi na maglaro ng matalino, itinuro na ang support player ng Magic City na si Gu Wan ay mas malapit at inutusan ng kanyang squad na alisin muna siya upang putulin ang healing at buffs ni Xu Jingming bago simulan ang huling pagsalakay.